Nakatikim ka na rin ba ng gulay na ito? Isang klase ng natatanging gulay na makikita ring ibinebenta sa mga pamilihang bayan. Subalit hindi batid ng karamihan ang mga nutrisyon at benepisyo nitong tinataglay para sa ating katawan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang napakaraming gamit at bigay na benepisyo sa ating katawan o kalusugan ng gulay na ito. Ang gulay na kung tawagin ay sigarilyas. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Propagulong sa Bicol, kalamismis sa Marinduque, o sigarilyas kung tawagin sa Katagalugan. Isang uri ng gulay na nagtataglay ng animoy mga palikpik sa apat na kanto ng bunga nito at tinatawag ngang wing beans sa Ingles. Kilala rin ito sa iba pang katawagan katulad ng Goa beans, four-angle beans, Manila beans, dragon beans, o Sopocarpus tetragonolobus bilang scientific name. Ang sigarilyas o wing beans ay nagmula nga sa bansang India at Papua New Guinea. Subalit madalas ring makikitang tumutubo sa mga tropikal na bansa kagaya dito sa atin. Mayaman sa vitamin A, phosphorus, copper at mga mineral ang gulay na ito. At maging ang buto, ang sariwang dahon man, ay maaari ring kainin. Napakaraming benepisyo ng gulay na ito at iyan ang pag-uusapan natin. Ang sigarilyas ay isang mainam na antioxidant. At dahil mayaman din ito sa zinc, kaya naman nakatutulong ang pagkain nito upang makaiwas sa pagkakaroon ng lagnat at mga sakit. Batid mo ba na napakahusay na nakatutulong ng gulay na ito upang mapanatiling bata ang ating mga balat at mapigilan nga ang agaran nitong pagtanda? Ang mga mineral tulad ng copper ay pumipigil sa mga free radicals upang mapanatiling makinis ang balat at walang mga wrinkles o mga dark spots. Kung kayo naman ay buntis, napakainam rin ng pagkain ito upang maging malusog ang inyong pagdadalang tao. Napakahusay rin para sa bato o sa ating kidney ng pagkain ng gulay na ito. Hindi lamang itong masarap ay makatutulong din upang mapanatiling malinaw rin ang ating mga paningin. Kung kayo naman ay mayroong arthritis, epektibo rin ang pagkonsumo nito upang mabawasan ang nadaramang sakit sapagkat mahusay itong anti-inflammatory agent. Sinasabi rin na magaling na remedyo para sa mayroong constipation ang pagkain ng gulay na ito. At higit sa lahat, pinaniniwalaan ngang nakapagpapasigla at nakadaragdag pa nga ito ng libido para sa mga kalalakihan. At kung kumakain ka na nga nito, ay makakaiwas ka sa pagkakaroon ng diabetes o kaya naman ay asthma. Hindi ba't nakamamangha ang gulay na ito? Makakain na ang dahon, ang buto at ang bunga ay nag-uumapaw pa sa mga sustansya. Maaari mong pakuluan, i-steam, i-bake, i-prito, roasted at maging gawing chips. Kaya kung hindi ka kumakain ng gulay na ito, ay mag-isip ka na dahil pinapalampas mo ang napakarami nitong sustansya. Nakatikim ka na ba ng kabuting ito? Isang espesyal na kabuti na pawang sa mga nabubulok na punong kahoy lamang tumutubo. Ang kabuting ito ay tumutubo sa ilang bahagi ng Pilipinas, lalo na nga sa mga liblib na kabundukan. Madalas nga itong niluluto at ginagawang ulam. Ngunit kung mahilig kang kumain nito o isa ka sa kumakain nito, ay dapat mo itong pakinggan upang iyon na itong maiwasan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung bakit nga ba dapat ay maging maingat ka
sa pagkonsumo ng kabuting ito. Bakit nga ba ito dapat na iwasang kainin? Ang kulapdot o Schizophyllum commune ay isang klase ng fungus na mahilatsang nahahawig nga sa hitsura ng corals. Ang kabuting ito ay mayroong kulay na naglalaro sa creamy yellow o kaya naman ay puti. Kadalasang makikitang tumutubo ang kulapdot sa mga kabundukan at sumisibol nga sa mga nabubulok na bahagi ng kahoy, lalo na nga sa panahon ng tag-ulan. At napakarami nga nito maging dito sa atin sa Pilipinas. Isang medicinal na kabuti ang kabuting kulapdot at mayroon itong mahalimuyak na amoy. Ayon sa pag-aaral, mahusay na antifungal, anti-tumor, anti-neoplastic at antiviral ang kabuting ito. Tinatawag nga itong split gill dahil animo rin ay hasang ito ng isda. Kahit na nga matuyo ito tuwing tag-init, ay muli pa rin itong makare-revive sa pagsapit ng tag-ulan. Ayon nga sa pananaliksik nila Orson K. Jr. at Hope Miller, ay hindi raw maaring kainin ang kabuting ito. Una, dahil ito ay makunat, at pangalawa, ito ay maaring nagtataglay ng mga mineral na maka-i-enhance pa nga upang ikaw ay magkaroon ng sinusitis at ilang allergic reaction. Subalit sa mga taong 2006, isa ang kabuting ito sa pinaka-kinakaing klase ng kabuti sa bansang Mexico at isang pinaka-paboritong sangkap sa mga lutuin sa bansang India. Ito ay sapagkat marapat na ibabad daw muna ang kabuting ito sa tubig bago ito lutuin dahil ito ay maaaring mag-expand pa nga kung makain mo sa inyong bituka. Masarap nga itong gataan kasama ng mga gulay tulad ng pechay, mustasa o kaya naman ay hipon at mga talangka. Kung kaya sa kabuuan ay marapat na alam ninyo muna kung papaano ito tamang i-prepara bago ninyo ito lutuin at kainin, sapagkat ang maling pagkain mo nito ay maaari ngang makasama sa iyong kalusugan. Sa inyong lugar sa probinsya, nakakita ka na ba ng kabuting ito? Ano naman ang tawag nito sa inyo? O maaaring nakatikim ka na nga ng putahe nito. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.